samahan ay ating talakayan ang mga formasyon na kailangan natin na gawin upang ito ay mapagawa o maipatupad natin sa ating mga project formation ng pag-usher ng ascension ng mga buhay sa mas mataas na antas ng katotohanan. Sabihin lang natin mas mataas na antas ng katotohanan dahil yan ang pinakahigit na kailangan ngayon bawat isa. Dahil ang itong mga katotohanan na ating sasabihin ay lahat naman ay may katotohanan. Ngunit sa mga katotohanan itong ating maabot sa ating kaunawaan ay hindi pa sapat na tayo ay magtagumpay kung hindi natin ito matutunan ang katotohanan ng antas na magbigay daan na tayo ay manalo sa lahat nating layunin hindi lang sa physical kundi sa spiritual. Yan ang mahalaga ngayon na ang mundo ay napakadulas itong mundo. Kaya ang mga katotohanan ito ay kailangan natin matutunan at matutunan ng bawat isa. Yan ang lesson ng dugukan. Ang lesson ng dugukan ay spiritual martial arts na tingnan natin kung ano ang development ng ating liwanag. Yan ay ang katotohanan. Ngunit, ang katotohanan itong ating kailangang makamit ay magpatagumpay ng ating mga kaluluwa. Hindi lang sa ating mga kaunting mga kaibigan, kundi sa napakaraming mga kaluluwa sa buong mundo ang layunin nitong ating samahan. Kaya mayroon tayong lesson, Angels Contact and Connection. At itong Angels Contact and Connection susi ng mas malalim na karunungan spiritual. Kaya 7 steps of the inner discovery sa dugukan, kailangan natin ito matutunan dahil dito man ang pag-akyat ng ating antas ng spiritual na kamalayan na kailangan ngayon. The ongoing planetary ascension is accelerating. This is what's happening by this time, accelerating. Kaya ito ay kailangan ng mga malakas na mga leaders ng spiritual formation. I'm talking about spiritual formation. Iba na ngayon. Ngayon ay spiritual formation ng pagtingnan niyo ang mga bituin sa kalangitan. Lahat ng mga bituin sa kalangitan ay natututo silang makiisa sa kanilang mga liwanag. Kaya sa madilim na gabi, klarong-klaro ang mga liwanag ng mga bituin. At ngayon din, dito sa madilim na mundo, ay klarong-klaro din ang mga liwanag ng mga taong matututo sa kaisahan ng mga bituin. Yan ay mahalaga sa ating panahon ngayon na ang mundo ay hinaharian ngayon ng mga kadiliman, ngunit may mga bituin dyan naglingling sa langit at sa kalupaan. Yan ang layunin ng Angels Contact and Connection or Art of Life 172. Kaya magpakarami pa yung mga teachers of the Art of Life. Magpakarami yung mga teachers of the Art of Life dahil paramihin tayo ng siyempre Master sa Langit. And of course, in the program of the Opposite Formation, ang program ng Opposite Formation ay program yan. Pag hindi tayo sasali sa programang yan, hindi man tayo ipwersa ng program na yan dahil ang lesson ng buhay ay freedom of the will of man. Kaya hindi natin makikita itong Panginoon sa langit na pinipwersa tayo kung ano ang ating gagawin. Hinayaan lang tayo na ang mga tao, hinayaan lang kung ano ang kanilang gagawin.
Na dito ba sila sa tama o dito ba sa mali, o tingnan ang tama sa mali. Kaya napakalaga itong layuning ito. Ito din ang pag-angat ng espiritual ng kamalayan ng bawat isa na gustong umakyat sa kanyang dimension na commonly tinatawag na higher na dimension. Ang bigwas lang itong pagtawag natin na higher dimension dahil napakaraming mga higher dimension. Even ang itong ating mundo ngayon, pag ang tawag natin based on the history of time, politics of time, all of those activities na nangyari sa ating mundo, ay sa ating kanuan, pwede na rin ito matawag na higher na dimension. Ngunit, itong higher na dimension ito ay hindi itong dimension na sinasabi natin na doon tayo umangat upang tayo ay tunay na magtagumpay sa ating buhay. Itong dimension ay napakaraming mga ilusyon. At itong program din ng dimension ito ay tinatawag the 7 colors of illusion. So, ito ay naging community. Alay ko sa kan. Ito ay naging community ng communities of the 7 colors. Atin lang tawagin na ganyan, community of the 7 colors. That's actually, I'm talking about illusion ng mundo. At hindi yan mawawala. And that's why, dito tayo sa lessons ng Dugukan. Ang mga aral ngayon na ipinoprovide ng Dugukan ay Angels, Contact, and Connection, Art of Life. Kaya, sa lesson na ito ay kailangan ng spiritual awareness. Sa pagtagumpay na makamit ng isang tao, ninamang tao, ang kanyang hangarin na makaakyat, makapasok sa kaharian ng Diyos sa mundong madulas, punong-puno ng mga ilusyon ng buhay, kailangan ng spiritual awareness. Dahil yan man ang paraan sa pag-angat ng iyong spiritual upang tunay mo na mapasok itong mundong ating hinahangad na sinasabi natin kaharian ng Diyos, pag religious term ang ating gagamitin. Then it will be higher dimension for some other people saying, we are going to ascend live at the higher dimension. At napakarami ng mga reality na makita natin dyan. Dahil iba't iba ang mga kaunawaan ng mga tao. At iba't iba din ang mga layunin, intention ng tao. May intention na dito tayo, ang ating intention. Dito tayo maghanap ng ating mga katotohanan. Ito ang ating katotohanan. Ito ang mundo. Ito ang ating pagbabago. Ito ang ating hantungan. Ngunit lahat natin yan ay napasok yan dito sa dimension ng ating ginagalawan ngayon. Kaya wala pang taong nagtagumpay na nakaakyat sa tunay na kaharian ng Diyos na ang tawag niyan ay may pangalan na hindi natin mabanggit ngayon. Ngunit ating ipaliwanag just for the sake of understanding into the higher dimensions, into the supreme governance of the infinite cosmic family of life. Wala pang sino mang tao na nagtagumpay sa pag-akat niya na hindi sumunod sa batas ng Diyos. Pag tayo ang gumawa ng batas sa Diyos, madali lang sabihin natin na ito ang batas ng Diyos. Ngunit may kalooban ng Diyos na dapat sundin ng bawat isa na hindi kaya nating masunod pag hindi natin tanggapin ang sining ng buhay upang ito ay ating malalaman. Kaya sa lahat ng mga pagkakataon na ang Diyos mismo sa langit ay pumunta upang sinamahan ang tao, ay hindi yan katanggap-tanggap siya mga tao. Dahil ang Diyos ay may kalooban. Ng kanyang kalooban, nandiyan yan kanyang batas upang ang kanyang itong mga biyaya ay matanggap ng tao. Kaya darating ang panahon na itong mundo ay dadalhin sa final na mga mangyayari o magaganap sa hinaharap. At yan ay ongoing na. Hindi yan. Hindi sinasabi lang natin na yan ay gumawa tayo ng mga theory dahil yan ay nagaganap na sa ating panahon ngayon. Ay yung mga pagdarasal ng mga light workers in the entire planet, yung mga lahat ng mga taong nagserbisyo sa liwanag, ang kanilang pagdarasal ay narinig din sa Diyos sa langit. Binigyan tayo ng
panahon upang tayo ay matututo sa mga aral na kailangan nating ihanda sa ating mga sarili upang magtagumpay. Ito ay sinasabi ko lang upang magtagumpay. Kaya maraming mga guidance na ating ibinigay at lalong-lalo na itong receive, align, and adapt. Dahil itong mga lesson ng spiritual awareness ay ito ay tumutukoy sa isang daan, hindi sa isang daang daan. Na itong isang daan could be millions of reasons, 10,000 reasons, 1 million reasons, 10,000 reasons, or even more. Ito ay hanay sa isang daang daan. Pero ang daang na ito ay isa lang ang ating kailangan na makamit ang daang ito upang tayo ay tunay na makapasok sa kanyang kaharian. Kaya yung first principle of the Dukan spiritual awareness is must, kailangan. Sa buong mundo, isa lang ang bansang may angels contact and connection. That's the signature of this country. Isa lang ang bansang may signature ng angels contact and connection. Kaya pinili ng Diyos mismo sa langit, hindi ako yung nagpili. Ang Diyos sa langit, pinili mismo ng Diyos sa langit pang sino man maging teachers of the art of life. Ay itong mga teachers of the art of life, yan na yung biyaya na ibinigay sa inyo ng Diyos. Kaya mayroon dyan na ibinigay na kalooban ng Diyos na mabasa ninyo dyan sa ating guidance. Receive, align, and adapt. I'm also talking about this formation. Receive, align, and adapt the bridging of the divine radiance of the Supreme Master of Wisdom, Kadasal Supreme Super Light Angels. And talking about what's Supreme Super Light Angels? What's about bridging of the divine radiance? What do you mean by that? So, we need spiritual awareness to realize that, not to observe. You can never see the truth when you're just only observing without opening your spiritual awareness. Hindi mo makikita ang katotohanan pag ikaw ay nag-obserbar lang, pag hindi mo buksan ang iyong spiritual na kamalayan. The world is full of illusion. These are all full of illusion, colors of illusion. That's why in the Dukan Foundation, we are teaching lessons of endless contacts and connection with the precise spiritual principle. We'll just begin with principle. And once you have realized that principles could be also right and could be wrong, that's because that's just only principle. Ang ibig sabihin, itong spiritual awareness ng ating sinasabi, the prinsipyo, pag magtanong kayo sa akin, ito ay totoo ay hindi, nasa sa inyo yan. Maging totoo, maging hindi. Sa mga taong mayroong pagkakasatuparan sa kanilang kaluluwa at nakita nila dahil kanilang ginawa, ayan ay makatotohanan at may katotohanan sa kanilang kamalayan. Ngunit sa mga tao na hindi nila ginawa, hindi yan totoo dahil hindi man nila magawa. Ayan ang ibig sabihin ng katotohanan ng mundo, ng tama o mali. Maski ba sabihin natin may Diyos ba sa langit o wala? Ang sabihin ng mga tao, walang Diyos sa langit dahil alam naman natin na in the scientific model, magawa natin ang lahat na gusto natin gawin. Discovery lang ang kulang. Tama o mali? Sa may mga paniniwala, mali. At sa mga walang paniniwala, ay tama. That's very simple thing to say. And we come to the point, what's principle of spiritual awareness? Kaya ba natin sabihin ngayon tayo ay may spiritual awareness? Then hindi nga natin alam kung ano tayo, sino tayo. Nakausap ba natin ating mga kaluluwa? Tunay na hindi natin nakausap ang ating mga kaluluwa. Sa ngayon, dahil ang ating kinakausap palagi ay ang ating mga puso. Ang kaluluwa ba natin ay isang puso o ang puso natin ay isang kaluluwa? Ito ay nangangailangan ng spiritual awareness. Kaya paano man tayo makapasok diyan sa nasasabi natin kaharian ng Diyos? And this point of time is
accelerating itong ascension process in the higher dimension. Okay. Ano ibig sabihin ng ascension of life in higher dimension? Yan ay ang growth ng bawat buhay as part of the wholeness of this cosmic expansion. Kaya anong ultimate purpose ng bawat kaluluwa? Maski mga alien, lahat ng mga nabubuhay, maski insekto, maski mga viruses. These are all parts of the cosmic. This is all part of the cosmic expansion. Kaya walang nagkamali sa ating lahat ng mga desisyon sa buhay. Ang magkamali lang dito, pag kayo ay magtanong kung ano ang bagay nga kailangan o dapat nating katakutan nga sa panahong ito at maging sa lahat ng mga panahong darating. Ayan ay ang sagot niyan. Kung ako yung ang tanongin ninyo niyan. Ang kinatakutan natin ngayon, pag mahiwalay tayo sa daang ito. Bakit man aking sinasabi yan? Dahil hindi tayo natatakot ng kahit anong bagay. Ang mundong ito ay colors ng ilusyon. These are actually real colors of illusion. Ngunit pag mahiwalay ang tao sa daang ito, may iba bang daan maliban sa daang ito? Walang ibang daan maliban sa daang ito dahil iisa lang ang Diyos sa langit. Kaya iisa lang yung logo ng dugukan. Pagpalitan kong pangalan ng dugukan, ako may yung gumawa sa lesson ng dugukan. And then, hindi magbabago ang mukha ng araw. Magbabago lang ang pangalan. Kaya lahat ng mga salita ay magbabago. Dahil may simula at may wakas. Lahat ng mga puso ay magbabago dahil may simula at may wakas. Lahat ng mga katotohanan ay magbabago dahil may simula at may wakas. Ngunit may bagay na hindi magbabago. Hindi yan ang iyong puso. Ang puso ay magbabago. Ang puso ng tao ay magbabago bawat oras, bawat panahon. Pati ang mundo ay magbabago. Ano ang bagay na kailangan nating katakutan ngayon? Walang bagay na kailangan nating katakutan. Ang mahiwalay lang, sabihin hindi bagay. Yan ay nakakatakot. Bawasak mang itong mundo, ang mundo ay isang bagay. Ngunit ang bagay na itong ating tinatawag na daan, ang sining ng buhay, maski tayo ay anong ating gagawin. Hindi natin matutunan kung anong sining ng kailangan natin ngayon upang tayo ang magtagumpay. Lahat ng mga pag-iisip, lahat ng mga puso, lahat ng mga bagay ay may sining. Ngunit anong sining ng buhay na hindi bagay upang tayo ay tunay na makasabay sa panahon at magkatagumpay at maging makalampas nitong panahon. It's only by discerning yourself sa pamagitan lamang ng pagkaunawa mo mismo sa iyong sarili. Sino ka? Ano ka? Ano ang iyong intensyon ng buhay? Sa tanong na sino ka, walang sagot yan. Sa 1,000,000 na mga rason, pag dito tayo daraan, sa 101 ways maliban sa isa. Walang sagot na absolute. You can make an answer for that. Millions of reasons, billions of reasons, but ngunit sa bandang huli ay hindi pa rin magtagumpay. Kagaya nitong ating bansa ngayon. I'm talking about this, what we are doing in this world, particularly in this region of the planet, our nation. Paano man tayo makatulong sa ating pagkakaisa upang lumago ang ating pakikisama, lumago ang ating buhay, at hindi lang itong ating physical, pati na rin ang spiritual. Sa pagtulong ba na i-resolve natin ang problema ng ating mga kapwa sa pamagitan ng ating mga salita. Maski itong ating aking ginagawa ngayon, i-enlighten natin ang mga tao.
Ang mga taong gumawa ng pag-resolve sa mga problema ng mundo, maliit man na mundo o malaking mundo, ay makagawa ng problema sa sarili. At makagawa ng problema sa mundo. Dahil dito tayo nahahanay sa formula nitong program na ito ngayong ating sinasabi natin, Community of the Seven Colors. Community of the Seven Colors. You would say, this is red, this is blue. Other will say, that is not red, that is yellow. That is not yellow, that is green. Yan ang matrix ng ating brain. Yung maliit ng matrix sa ating pagkatao. Ang malaking matrix ay itong mundo. At yung mas malaki pa ditong mundo ay yung itong labas ng mundo. Dito lang tayo paikot-ikot sa loob ng mundong ito. Kaya anong dapat natin gawin upang tayo ay makabigay daan upang tayo totoong magtagumpay at maakyat natin itong tunay na kaharian ng Diyos na ating tawag niyan ay Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Light. Lahat ng mga tao hindi pa nakapasok niyan. Pati mga alien hindi pa nakapasok niyan. Meaning, ang sector na yon ng mga mortal foundation of the soul. Pag aking sabihin na mortal foundation of the soul, hindi pa rin yung mabasa itong tinatawag na 7 dimensions of the soul dahil walang aklat na nagsasabi niya. Sa digukan ay inirelease yan dahil kailangan natin itong matutunan dahil yan ay katuruan ng mystical order formation. So sa pamagitan ng lesson na yan ay ating matutunan na dito lang tayo paikot-ikot sa mundong ito. Ito ang ating katotohanan. Ngunit ang ating ginahangad ay makapasok sa kanyang kaharian. Kaya ang malaking question ngayon, paano ba tayo pumasok sa kanyang kaharian? Pag makita ng isang tao na may Diyos diyan, bumaba na parang tao, ay patay niya yan. Lalo na pag hindi pa sila magkasundo at lalo na pag hindi nila maintindihan. Kaya walang Diyos na sumabay at tumira habang buhay sa kasama yung mga tao. Dahil hindi angkop ang Diyos sa tao. At ang Diyos ay mismo nagmamahal sa sangkatauhan. Ngunit ang sangkatauhan, ang Diyos ay hindi angkop sa tao. Ang tao ay gustong umakyat sa kanyang kaharian. Kaya ang Diyos ay hindi gumagamit ng kanyang kapangyarihan upang ang siya mismo ng Diyos sa kalangitan ay magpakita at magpatiwalag sa lahat ng mga tao. Yan ang kanyang kapangyarihan. Dahil ang pagpasok sa kanyang kaharian ay kailangan ng tunay na liwanag. Hindi liwanag ng puso. Ang puso ay sinungaling ang mga puso. Kaya binigyan ang tao ng puso sa Diyos upang ang dimension na yan, dyan siya mag-aaral. 7 dimensions of the soul. Ang tao binigyan ng puso ng Diyos upang dyan siya mag-aaral kung ano ang ibig sabihin niyang pagmamahal. There are 3 kinds of love. But when you study mystical order formations, there are 101 types of love. 101 types of love. And the definitions of the people, there are 3 kinds of love. The eros love, the flesh love, and the agape love. For the third kind of love, this is actually unconditional love. Divine love ang tawag niyan, agape love. Yung bang pagmamahal na higit sa iyong buhay, unconditional love. Na ang masasabi ng tao, kapatawaran. That was actually illustrated by the life in the histories of Jesus Christ na binugbog, pinatay, hindi nagpakamatay, binugbog, pinatay. I'm talking about justice of the world. So, we will not utter false lies. False at lies pa rin. The full action pa rin na sinasabi natin. Iba yung nagpakamatay at iba yung pinatay. Hinatulan ng kamatayan. Ay, well, madali lang sa Diyos yan. Dahil ang Diyos ay pwedeng mamatay kahit anong oras, pwedeng mabuhay kahit anong oras. But to make this story short, ang Diyos ay may kanyang sariling paraan. Ngunit hindi lang angkop ang mga tao sa kanyang paraan. That's the point why we need to expand spiritual awareness upang ating masabayan ang frequency. Anong lesson na kailangan natin na upang makalapit tayo sa Diyos? May totoo bang taong makalapit sa Diyos na hindi mamamatay? I will just say, the God is within the heart. And that's the illusion that we are going to say within ourselves. Even ourselves, we are always lying and keep lying every minute, every time, and all the day and all the, or we could say the entire, the whole life that we have on this earth.
when we say, God is within our heart. Is it not within your mind also, or is not within the organs of your body or the wholeness aspect of your body? And then sabi ng mga tao, pilosopiyo na naman, arrogante yung pagkasabi. No, it's not. I'm talking about the 7 foundations of the soul. Once you learn the 7 foundations of your soul, then you can decipher. Ma-resolve na niyo yung problema sa 7 colors of illusion. The same as you have your 7 psychic channels in the physical body, and then, in contrast with that, mayroong 7 colors of illusion. Itong 7 colors of illusion, you will listen to words. You listen to what you see. You can make judgments to the world. You can do anything what you want. But in the end, the big question mark there, do you succeed? Nagtagumpay ba ang tao? Dito sa ating bansa, nagtagumpay ba lahat ng mga naniniwala, lahat ng mga mamamayan? Nagtagumpay pa tayo, totoo bang tayo'y may kalayaan? Na ibig sabihin, ang kalayaan nating hinahangad ay hindi natin matagpuan pag hindi mabuksan ang ating spiritual na kamalayan. Kaya lahat ng direksyon ng buhay, 101 ways, and then sum up all the 101 ways, sum up all the directions in life. For the 100 could be 10,000 reasons, millions reasons, are infinite reasons. Thus will circulate in this matrix the world of 7 colors illusion. I hope that you can catch up this understanding needed for this spiritual awareness para mapasok natin ang tunay na kamalayang spiritual. At sa lahat ng mga teachers of the art of life, napasok na ninyo yan unti-unti. Which I really know. Pag isara ninyo yan, mawala din yan. Kaya, my mission is to provide you the lessons, every lesson that you need in life, to succeed or to fall, to succeed or to fall or to succeed, nasa sa inyo na yan. I'm talking about angels, contacts, and connection. Isa lang yan. Hindi yan marami sa buong mundo, pati nga sa buong planet, universo. There's only one God in the heaven, yung nagpadala sa akin upang ituro sa inyo ang mga aral na yan. Kung tayo ay manalo, that's because sinunod natin ang kalooban ng Diyos. Kung tayo ay hindi nanalo, dahil hindi natin binakinggan ang ating mga sinasabi ng mga direksyon ng art of life. Pag marami pa yung angels, contacts, and correction, maganda sanda pag marami pa. Dahil pwede tayong makinig sa buong mundo kahit sinong yung magsasabi. Ngunit, isa man lang yung nagpadala sa akin. Kaya hindi na tayo makagawa ng marami pang formula kung ano ang mga formula na kailangan nating sundin upang ito ay maging art of life na may apelyido na 1-72. Ngunit hindi man. Kaya hindi ako ang Panginoon na nagsasabi nito dahil ang aking sinasabi, ang Diyos mismo ang nagsugo sa akin. Kaya maituro ko sa inyo kung anong lesson ng angels, contacts, and connection. Kaya wag din tayong maligaw. So, ako ay hindi Diyos na sabihin na sa mga tao, yan ay inangkin niya siya ay Diyos, ay ako ay hindi Diyos. Ang nagsugo sa akin ay isang Diyos lang. Kaya pag may ibang Diyos magsugo sa akin, ay sumbagay Buddha na. Dili Buddha mahimong sugo ng ibang Diyos lang. I have known my God, and then the only God that I'm going to tell you, the God that created the beyond the beyond cosmos. So, what's Supreme Master of Wisdom Akarasta, Supreme Superlight Angels? So, in all the nations of the world, we will include all the aliens, whatever names of their God. There's no conflict in the name of God. Whatever names of God, this name is different from this name, and all those names and all those beliefs could be different names of God. There's only one only God. The same as we have so many names in the entire planet. If we are people different names, 10 billion people, iba't ibang mga pangalan. So that's the illustration. Different names, but there's only one humanity. There's only one humanity, composed of billions and billions of people. But then the sum up all people, this is actually the community of people, this humanity, the organizations of humans. Sum up all the gods.
sum up all the gods. There's only one only God. At yan ang nag-utos sa atin ngayon upang sa final shifting na ito, may mga makapasok sa sektor ng kaharian ng Diyos na tinatawag Supreme Governance of the Intuited Cosmic Family and Line. Anyway, in the sector of the humans, this could be also kaharian ng Diyos. That's why so many people are creating kingdoms of God on earth. Kasi isinugo din sila ng Diyos. There's no wrong with that. Thus, there is always the kingdom of God in anywhere. Even in the hell, there is the kingdom of God. So long as there are people that love God. It's only in our mind. Try to get inside of your mental dimensions of the soul. Subukan ninyong pasukin ang inyong mental dimensions ng kaluluwa. Makikita ninyong, pwede pala kayong gumawa ng maraming kaharian dyan sa mental dimensions of your soul. Kaya itanong mo siyang sarili, sino ka ba? Are you the heart? And then you have to get inside of your heart. Try to get inside of your heart. Yan. You will see that ang dami-daming mga kingdoms yan sa inyong mga puso. Then, are you the mind? You can ask yourself, are you the mind or are you the soul? No. You could make 10,000 reasons again. 1 billion reasons, then you can still not find the answer. The absolute answer for that. Because it's not within this world. Dahil hindi sa loob nitong mundong ito ang sagot niyan. So, tingnan natin kung ano ang kahalagahan ng sining ng buhay na ito. May iba bang daan na makapagturo sa atin upang pasukin itong sektor na ito? Na sektor natin na hindi maabot sa 7 foundations of the soul. Pag walang daan at walang susi na gagawa yan. So this actually, we are now in this ending point of time. We are now in this point of ending of time. That's why the lesson now is kailangan matutunan ninyo itong paraan ng equilibrium. So ano ang paraan ng equilibrium? Anyway, we do not go to exit to the line that itong equilibrium ay balance. But to say, man and God are equal, maraming hindi siya mang-ayon. Well, hindi ito katanggap-tanggap dahil we are in this 10,000 reasons. We are in this 1 million reasons or billion reasons, then we can justify. There is no opportunity. Man and God are equal. How could be? That's why, hindi angkop ang Diyos sa tao. At ang tao ay hindi angkop na makapasok sa kanyang kaharian. Dahil pinagbawalan ng Diyos sa kanyang kalooban na matupad dito sa tao. Kaya kailangan mo na yung kilalanin ang sarili ng tao kung sino siya at ano siya at saan siya pupunta. Ngayon, itanong natin sa ating sarili, pumunta tayo sa langit. And then, pag sabi natin saang langit na yan, dito sa ating puso. Larong-klaro yan. Na ang puso natin, alam na natin, hindi natin maipaliwanag dahil alam natin kung ano ang ating puso. Pati na rin ating mga isip, mga kaisipan, alam natin yan. Hindi na natin ipaliwanag dahil bawat isa ay maintindihan natin kung ano ang ating isip. Ngunit, asan ba tayo umakyat sa kanyang kaharian? Ayan nandyan yung mga supreme super light angels. Ay mag-ingat lang tayo ngayon dahil when I say, isa lang yung angels contaction and connection sa buong universo, maging sa buong cosmos. Kaya, pag may mga teachers of the art of life, hindi maraming source yan. Nagsimula sa bansa. In fact, I could also think that masyado na ito nating ipinaliwanag. Parang lumabag tayo sa mystical order formation. Ngunit, okay lang kaya ako yung gumawa ng formation. So, hindi masyadong ating linabag at wala tayong paglabag. Ngunit,
Para bang ang mystical order formation ay gusto na natin ngayon parang, okay na. Kainin mo yan, masarap yan sa iyong bibig. Ngunit pagdating sa iyong tiyan ay iba yan. Maasim na yan sa iyong tiyan. So, parang ganyan natin pagkasabi na, naghanap ka ng kaligtasan at sinunod mo yung lahat ng mga batas sa Diyos. Anong batas? Yung batas sa sinaunang panahon na angkop sa sinaunang panahon. And then sa bagong panahon, ang batas at laibin ay itong mga salita ay magbabago. Magbabago ang salita. Sa sinaunang panahon ay ang pagpaliwanag sa mga panahon na Diyos nagpakita sa katauhan ay ipinaliwanag nilang haliging apoy at haliging ulam. You have to review. Everyone, if really interested, try to read the book or the Bible, and then you will discover haliging panganod at haliging apoy. This consuming fire nature of God. Ngunit hindi natin masyado na yun na ini-expound dahil hindi man natin tinignan yung mystical order formation ng Diyos, yung misteryo na kanyang ginagawa. Ang atin lang dito tayo, ikot tayo sa paniniwala. Kaya ang layunin ng expansion of spiritual consciousness ay i-expand ng spiritual consciousness upang bigyan natin ng katotohanan buhay ang ating paniniwala. Dahil walang nagkakamali sa pangalan ng Diyos kahit sino pa ang Diyos natin that refers to the supreme superlight body of the omni-supreme absolute. Ngunit tayo lang ay hindi nakaangkop dyan. Pag sabihin natin, iba ang pangalan ng kanilang Diyos, maging itong lahi na ito ay sasabihin na ibang lahi yan. Kaya iba ang kanilang pangalan ng Diyos, iba ang kanilang paniniwala, iba ang kanilang doktrina. These are all our means of understanding about what we are, who we are, and we will go and all these things. This would be part of our culture that we must respect and we must love, or else hindi tayo natututo sa ating lesson na tunay na pagmamahal sa ating kultura, sa ating bansa, sa ating planeta at sa Diyos sa langit. Ngunit hindi huminto diyan ang katuruan ng Diyos dahil may life's mystical point. May misteryo ba na kailangan nating tingnan? Bakit man yan nagawa yan ng tao na ang tao ay natututo na magsulat, natututo na magbasa, natututo ng lengguwahe? Bakit man likas ba yan sa tao? O pinag-aralan niya o may nagtuturo? May nagtuturo niyan. At bakit man ang Diyos mismo, talking about God, nagpakilala ang Diyos sa pamagitan ng salita. Bakit man kailangan magpakilala ang Diyos sa salita? Hindi naman lang sa gawa. So we have so many reasons for that. 10,000 reasons, millions of reasons sa daan ng 100 na daan. But in the absolute, that's because that's the matrix of this small formation. Bigger formation than that, ay yun ang magbigay sa iyo ng tagumpay. Dahil lumabas ka sa formation na ito, 7 colors of illusion, at tiningnan mong illusion dito sa mundong ito, nakita mo yan. Sasabihin, mag-join ka pa sa formation dyan, alam mo na yan na wala yung tagumpay. Tama tayo dyan, pero ngunit talo lang tayo sa bandang huli. Dito, sabihin natin, mali yan. Ngunit, nagtagumpay tayo. Hindi tayo naging alipin mismo sa ating sariling bansa. Bakit man? Dahil alam natin kung ano ang paggawa ng sarili nating mga buhay na may kalayaan tayo na hindi tayo nakarilay lang sa ating mga pinaniwalaan. Kaya sinasabi mismo ng Diyos sa langit, my son, be wise. Kaya ngayon, I'm providing you the lessons of the weekend. When you say that I am believers of God, and then yet, indeed, I am believers of God. When you would say, I'm not believers of God because I'm talking of all this way and the things you see and the things you listen, and then I could also say, indeed, that's what you realized. Okay, you are right. Tamang-tama. Kaya sasabihin natin, huwag nang inyong sundin ang aking mga ginawa dahil maligaw kayo. Dahil pag sabihin ninyo ito ay tama o mali, mali o tama, hindi ako nahahanay sa matrix na yan. Ang aking hanay ngayong isinasabi at itinuturo sa lahat. Pag sabihin ninyo, ako ay marunong ng martial arts, ako ay marunong ng hilot, marunong ng art of life, gawin mo.
gawin mo. Pag ikaw yung tama, okay, kailangan ka ay magtagumpay. Paano magtagumpay? Pag ikaw lang yung magtagumpay, ako lang yung magtagumpay, talo pa rin tayong lahat. Talo pa rin tayong lahat. Hindi ba natin isama ang mga mahal natin sa buhay? And you have to count how many numbers of your loved ones, your families, and everyone. You can count by the numbers of your fingers. Talo para tayo rin yan. Wala tayong pag-asang manalo. Ngunit, pag alam natin ang daan, mananalo tayo sa pangkabuuan. That's why that's the point of this endeavor, ushering life's ascension in the higher dimension, not just only in this country, buong mundo. Kaya, itong bansa ang gagawin ng Diyos mismo ng kaharian ng mga magtuturo ng buhay upang magliwanag sa buong mundo. Upang lumiwanag ang planeta. Magsimula yan sa mga taong mamulat sa totoo nilang espiritual kamalayan. Kaya wag turuan natin ang mga tao sa ating mga magandang mga emosyon dahil lahat ng mga emosyon natin ay tamang-tama at maganda dahil tayo ay may mga pananaw sa ating hinaharap. Tayo ay wala mang taong walang pananaw sa hinaharap. Lahat ng mga tao ay may pananaw sa hinaharap. Ngunit lang, makamit ba natin ang tunay na tagumpay sa pangkabuuan pag ang ating hinaharap, na tinignan natin future, ay hindi tayo dito dumaan sa the absolute one. Kaya masyadong magulo ang mundo ngayon. When you look at the injustices of the world, hindi nyo lang alam kung anong klaseng injustices ang mundo ngayon. That's why the world is very tricky. Maliban lang sa mga nag-research, alam niyo yan. Even itong kapalaran ay hindi ito balanse. Ang kapalaran ay hindi balanse. Walang balanse sa mundo. That's why the formula that we are going to practice is the law of the supreme law of equilibrium. The supreme law of equilibrium, you must learn that. Everyone must learn. What's the supreme law of equilibrium? You look at the 7 colors of illusions of the world. Anong equilibrium yan? 7 colors of illusion yan. Just look at it and free yourself and go beyond the matrix of the smaller one. Lumabas tayo ba sa matrix ng smaller one, sa maliit na matrix of programa na maliit? Pumasok tayo sa mas malaki na matrix or mas malaki na hub na programa ng buhay. Ano ang mas malaki na programa ng buhay? Ikaw ay makapasok sa sektor. Yung pag-religious pa na term ang gagamitin natin, makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang kaharian na yan, wala yan sa iyong puso. Maski anong gawin natin pagbasa yan. Sinasabi lang natin yan kaya ginawa natin ng theory. Ang siguradong nasa puso natin ang ating mga emosyon at mga paniniwala. Ngunit kailangan pa rin natin ang ating puso at paniniwala upang maging landas, makagawa tayo ng taniling. Upang ang taniling na yan makagawa, makakonect into the bridging of the divine radiance of the Omni Supreme Absolute. Therefore, ang bridging na yan is your doctor or divine radiance na ikaw ay makapasok sa kanyang kaharian. So, sino yung Supreme Superlight Angels? Sino yung Supreme Master of Wisdom, Akadastar? Name the name of your God. And that refers to the Supreme Superlight Body of your God. Kaya sinasabi yan sa sinaunang panahon, hindi ako nagpakilala ni Abraham, Isaac at Jacob sa pangalang Yahweh. Siya yung Diyos sa langit pero hindi siya napakilala sa pangalang Yahweh kina Abraham, Isaac at Jacob. Ibig sabihin yan, ang Diyos mismo yung nagsasabi na may iba siyang mga pangalan. At dahil yung salita ay nagpakilala ang Diyos sa salita at magtago din sa salita. That is my point saying, dahil nagpakilala man ang Diyos sa salita, so nagtago din siya sa salita. Maski ngayon, ano ba ang gamit ng mga salita sa iyong mga bibig? Ang gamit ng salita ngayon sa iyong bibig, 1,000 reasons, 100 ways, and the absolute one, 101 ways out. Ginagamit ninyo ang mga salita ngayon. Bawat tao gumagamit ng salita sa pagtago ng katotohanan at sa pagpahayag din ng katotohanan. Depende na yan sa intention ng tao. Kaya ang intention could be driven by ambition or could be driven by divine illumination. It all depends on the intention.
So, ang intention natin ngayon dito sa ating samahan, buong mundo. I'm talking about buong mundo. Magtagumpay tayo na magawa ang ating collective mission. Anong collective mission ng mga taga-dugukan? Teachers of the Art of Life. Okay, i-enlighten ang tao sa buong mundo. Kaya anong ituro ninyo? Sining ng buhay. Anong sining ng buhay? Follow the supreme law of equilibrium. Huwag na ninyong i-resolve ang problema ng mga tao sa buong mundo dahil bawat tao dahil tayo mismo may problema sa ating sarili. Kundi pakinggan natin. Apply the formula. Positive energy attracts positive energy. Negative energy attracts negative energy. When you go in this way, right or left, and then there is the consequence and there is also the reward. What's the reward for the positive energy? Positive energy. What's the reward for the negative energy? It will attract negative energy. That means to say, you will act also. You will harvest negative energy. Kaya how you are going to resolve the problems of the world is only one way. You look at the sun at the back. Okay, go to the formula. What's hidden in the sun logo? What's hidden in the sun logo? So, that's art of life. You must realize, you must discover the flow of energy, the cosmic energy into the 7 foundations of your soul. And then from the 7 foundations of your soul, so your higher connected body, first, advanced elemental body, high connected body, second, to the 9th, yung super light bodies, and then plus crystal supreme super light bodies. And we do not learn that without teacher of the art of life. Kaya ngayon, mga teachers of the art of life ay makaturo na sa mga taong hindi pa natututo niyan. At regardless of belief, race, and or religion. Because we are composed, in this planet, we are composed of communities of 7 colors. Sabihin lang natin, we are different people with different belief, different understanding, but we can be enjoying our oneness with all by learning the lessons of the stars. Paano gagawin yan? So, turuan natin ang mga tao. Hindi natin turuan ang mga tao sa pamagitan ng mga salita. Dahil sa pagitan ng mga salita, ang daming mga salita, lahat ng mga tao ay may mga idea. At lahat ng mga tao ay mga magagaling magsasalita, magagaling mag-imagination, magagaling maggawa ng mga conclusion, lahat na yan ay punong-puno na yung mundo niyan. Ngunit, isa lang ibig sabihin, gusto man tayong magtagumpay. Gusto tayong magtagumpay, makatulong sa maraming mga tao, makatulong sa ating mismong sarili. Anong ating gagawin? Turuan natin ang tao na i-slow down natin ang ating mga ambisyon sa buhay. I-slow down natin ang ating mga ambition is mga pangarap yan that will result to, it is actually the world's problem that result to so many things. Alam mo naman natin yan kung anong ating magagawa pag ito ay lalamunin tayo ba sa ating mga ambisyon. Even myself, pag ako ay mag-ambition ako ngayon na ito ang aking maabot ng aking buhay. So, I could change my way of life. Ngunit, pag ang ating hangad ngayon ay tuparin natin itong kalooban at kagustuhan ng Diyos. So, ang batas na yan na kailangan sundin ay the supreme law of equilibrium. Yan ang batas na yan na kailangan sundin. Balance ba? Supreme law of equilibrium. Yan ang batas na kailangan natin sundan ngayon. That's my point why na I have to repeat this kasi na-disconnect ang ating isang video. So, pag sundan natin gusto natin itong sundan, kapag tayo magtagumpay nito, then we have to follow the supreme law of equilibrium. Batas ng balanse. Bakit kailangan natin matutunan ang batas ng balanse? And then, because napakadulas ang mundo. Napakadulas nitong mundo ngayon. Kailangan mayroon tayong mismong sa ating sarili, mayroon tayong strategies mismo sa ating mga sarili. Ang layunin ay makakyat sa kaharian ng Diyos. Upang makakyat sa kaharian ng Diyos, okay, hindi tayo magpatalo sa mga kalaban. Sinong ating mga kalaban?
nakakabulag na kamangmangan. Yung mga kaaway, wala tayong taong kaaway. Wala tayong taong kaaway. Ang ating mga kaaway ngayon, itong nakakabulag na kamangmangan. The injustices of the world. Because yan, nangyayari yan dahil sa nakakabulag na kamangmangan. Kaya yung equilibrium yan, injustices, that's not equal. Pag i-resolve natin itong injustices, we can make even more injustices. But if we will be enlightened, so we can realize that we are helping the healing of the world. We are helping the healing of life and nature dahil matutunan na ng tao. At ang batas na yan is supreme law of equilibrium. Master your spiritual martial arts. That's the toppling down of blinding ignorance and many other human weaknesses. Ano ba na yung human weaknesses natin? Ang dami-dami naman nagtatanong natin yan. Paano ba natin ito talunin natin human weaknesses? So, follow the way of equilibrium. So, mag-aral ng sining ng buhay. Pag may instruction na dito natin gagawin, okay, do not do your own. And then, maiwasan natin mga wiring from the web of the opposite formation. Dahil, yan ngayon ay nakaprogram lahat yan. That's why, pag medyo magalaw-galaw yung mga buhok ninyo, kahit walang na hamhangin dyan na nagpagalaw sa inyong buhok, maramdaman talaga niyo yan sa inyong mga buhok. That's the auric force, nagbanggaan, pangbuga o bombardment ng frequency or energy from the opposite force. Kaya hindi lang ninyo maiwasan, bakit ako malungkot ngayon? Bakit ako nagawa natin itong ating mga ginagawa ngayon? Alam naman natin itong ating mga puso na kinikreate natin lahat ito. So that's the way because that's actually the web. That's the program ba? Program. Ngayon, pag naramdaman na ninyo yan sa inyong mga buhok, pag may buhok kayo, maganda din may buhok tayo. Pero pag wala tayong buhok, maramdaman din nyo yan sa inyong sa heart center, sa inyong mga balat, o sa mga kamay, o sa isang bante sa inyong katawan. Kaya kayo ay may signal kayo. Alam niyo kung ano ang totoo at hindi totoo dahil tinuturo na nga yan na nadugukan. Kung ano yung signal na tama at mali, hindi at tama, at yung kailangan o dapat gagawin o hindi. Ayan, hindi na kayo magkamali niyan. Huwag na kayong magsisisi sa akin na SGM, hindi man ako tinuruan. Tinuruan na nga tayo. So, maligaw pa tayo. Pag maligaw kayo, ako maligaw, tayo ay maligaw lahat, ay kasalanan ko na yan. Basta, sinunod niyo ang lahat ng guidance na sinasabi natin. Pag kayo ay maligaw, ako ay hindi na natin yan kasalanan. Pero hindi din kasalanan niya sa taong naligaw dahil lahat mga naligaw ay yan ay landas ng buhay. For after all, walang totoong naligaw. For after all, that's the part of the lessons in life. Experience is the great teacher. Experience is the great teacher. Darating ang panahon, matutunan din natin ang tunay na aral ng buhay. Pero mas maganda sa yon. Mas maganda ngayon dahil direct ang ating touching. Pag mawala na itong mga signal na ito, ganito, in this way, hindi tayo makausap harap-harapan in the screen or sa harap-harapan dahil doon tayo sa mga layo-layong mga lugar. Naglakad-lakad, nag-travel sa mga formation ng spiritual. Kaya, mas maganda ngayon dahil direct ang ating coaching. And then, for all the teachers of the art of life, you have now the key. Huwag lang ninyong kalimutan ang ating manubila ba? Yung manubila natin, itong ating manubila. You are a vehicle. And your driver is you. By the guidance of the Omni Supreme Absolute. Kaya, huwag lang ninyong kalimutan yan ang manubila. Ang manubila ninyo ay Ra'a. Ano ang manubila ninyo ay Ra'a? In English term, receive, align, and adapt. But could it be also the name of the Omni Supreme Absolute? Ngunit hindi ko masasabi sa inyo. Yeah. Okay. That could be also the name of the Omni Supreme Absolute. Ngunit hindi natin masasabi ngayon. Yung mga Ra sa unang panahon ay alam na ng mga maraming tao.
Ngunit sa bagong panahon, wala pang nakakaalam sa pangalan na Ra. That's why nilagyan ko dyan. Nilagyan ko na lang dyan na Ra. Dahil sa bagong panahon will begin with letter A. And when we count the number, we can begin with 1. And then if it is counting 1 to 100. But we can also begin with 100 to 1. And then we go back to 1. So, wag natin kalimutan, wag lang tayong lalabag, wag tayong tumiwalag sa landas na yan. Dahil pag lumabag kayo sa landas o kumaliwa kayo, hindi na yan Ra. Kaya hindi kayo teachers of the art of life. Even how many times nakapasa kayo ng Lordship initiation. Dahil ang Lordship initiation ay may manubila yan. Manubila na yan. Ito ang ating direksyon. Pero nasabi man ng ating mga guide na itong ating gagawin. Wala na yung Ra-Ra. Hindi pa nagbago ang mundo. Wala pang mundo. Nandiyan na yung daan na yan. Wala pang mundo. Kaya wala pang kasaysayan. Kaya magbago ang salita, ang pagpahayag ng Diyos. Dahil pabago-bago ang panahon. Kaya pabago-bago din ang pangalan ng panahon. So, ang manubila ninyo, Ra. Receive, alay na lang. Yan ay art of life yan. Pag tumiwalag kayo sa inyong mga natutunan sa art of life, walang makatiwalag anyway sa daan dahil ang lahat ng daan ay may kalayaan ang lahat. Magpili naman lang tayo sa ating buhay ba? Dito tayo dadaan. Okay, God is happy for that. Dito tayo dadaan. God is happy for that. That's my rationale is saying that there is always the kingdom of God, even in the hell. Even in the hell. Kaya huwag kayong matakot nitong ating paniniwala. Sasabi sa ating paniniwala nakakatakot itong hell dahil susunugin tayo ng apoy. Ako ilang beses man ako pumunta dyan sa hell na yan ay hindi man ako nasunog ng apoy. In the astral spiritual world. Kaya ganun din magagawa ninyo. Yung iba, kasi naniniwala man sila, hindi naman na alam yung manubila. Hindi nila alam yung Ra, hindi nila alam art of life, hindi nila alam angels contraction correction. Kaya, sinunog sila sa apoy. Ang ilusyon ng mga kasakitan sa kinabuhi, ang ilusyon ng mga kalungkutan, at yung grabing sakit ng buhay ay hindi maiwasan. Dahil diyan man pumasok ang kanilang katotohanan. Kaya, sa lahat ng mga teachers of the art of life, ito yung mission ngayon. Ilabas natin sa kahirapan ang ating mga kaluluwa. Paano gagawin yan? Huwag mong lutasin ang problema ng puso. Lutasin mo ang problema ng kaluluwa. That's the formula. Lutasin mo ang problema ng kaluluwa. Huwag lutasin ang problema ng puso. Panahon na lutasin mo ang problema ng puso, mas lalong tumindi ang problema ng puso. That's why, it's different way. The way it is done, the absolute way. And the way it is done, the 100 ways. 100 ways are very nice. Dahil yan ang lahat ng drama ng buhay. But in the end, talo pa rin tayo dahil hindi tayo manalo sa illusion ng matrix na ito. Ito na ang program. Ngayon, pag itagumpay natin itong mundo, again, and again, pag itagumpay natin itong mundo, gagawin natin ang landas ng Absolute One. Lumabas ka sa illusions of the 7 colors. Lumabas ka sa 7 colors of illusion dahil yan ang iyong trap na paikot-ikot ka sa mundong ito na madulas at ang kapalaran ay hindi maganda. May maganda bang kapalaran sa mundo? Even yung sabihin natin yung mga tao, ang ganda ng kapalaran ng tao niyan. Itanong mo sa kanya pag maganda ba ang kanyang kapalaran. Nakita man lang natin yan. At tayo man lang ang nagsabi ng magandang kapalaran yan. So, that's the story to conclude our belief. Ngunit, pag tayo ay tunay tayong papasok sa kanyang kaharian, tuparin natin ang kanyang sugo. Anong utos ng Diyos?
My son, be wise. Okay, that's it. Hindi na natin kailangan sabihin, my son, be wise. Hindi maro nga wise, ha? That's wisdom. The first mother lesson of all the lessons. That's why pag sabihin ninyo, tinuturuan ba tayo rito o hindi? Nasa sa atin na yan. Pag magpaturo kayo sa akin, ay hindi ko yan. Ang gagawin niyo sa akin, magpaturo kayo. At gagawin ko rin yan sa inyo, turuan kayo. Ako ay nagsasabi na inyo ngayon ng mga lesson. Ituro niyo yan sa mga tao. Huwag turuan sila ng puso. Turuan niyo sila ng kaluluwa. And then, matutunan nila kung ano ang puso ng kanilang kaluluwa. Sa pamagitan ng inyong hintuturo. Huwag na yung sa pamagitan ng bibig. Hindi tayo matapos niyan. Another 10,000 years or a million years, hindi pa matapos. Mahabang panahon yan. Hindi tayo matapos sa ating layunin. Makapasok tayo sa kanyang kaharian. So, ibig sabihin na, turuan ninyo sa pamagitan ng inyong kamay. Ano kasama na yung salita pag hindi kayo magsawa. Okay. Ang ating time ngayon ay aking i-announce yung Angels Contact and Connection. Itong panahon natin ngayon. 1 hour before sunrise, okay, Angels Contact and Connection. Then after sunset, when the stars begin to shine in the heavens, so yan ang ating oras ngayon. And then pag magbago na rin ang panahon, baguhin ng Diyos, ay isabihin din natin yan. Pag napakarami dyan makikita ninyo, I don't know, pag ano pa yan, ang mga tao, marami silang mga makikita. Napakaraming makikita ng mga tao. Ngunit pag hindi natin sinabi ang oras na yan ng Supreme Super Light Angels, so, hindi yan Supreme Super Light Angels. I'll tell you in advance. Kaya kayo lang ang may alam niyan, mga teachers of the art of life. Kaya, kayo ang pag-asa ng maraming mga kaluluwa pumasok sa Supreme Kingdom of Heaven. Sabihin natin, Supreme Kingdom of Heaven, kayong may hihigit pa ba sa Kingdom ng Heaven? Ngunit, kailangan ng mga teachers of the art of life. Dahil kayo lang yung may alam. Pag dyan ay 1 hour before sunrise, and then right after sunset, nandyan na yan. Matutunan na yan ang lahat. Dahil ngayon ang kanilang oras na ibinigay. Pagdating ng panahon, hindi natin alam, hindi na natin pangunahan, baka baguhin din nila. Dahil kailangan mangbaguhin dahil nagbago na rin ang mga tao. Dumami na ang mga formation. Kaya ngayon ay formation ngayon. Sa inyong mga sarili ngayon, natutunan ninyo yung lesson na yan. Pag-ingatan ninyo yan. Hindi habang panahon tayo ay magsama. So, pag-ingatan nyo na lesson na yan dahil gagamitin din nyo yan sa pag-akyat at pagpasok sa kanyang kaharian. Pagbalaan sa kinabuhi o sa kinaiyahan. Beam.